Hello po mga kamamshi. Ito po ay banana patty made of banana skin. Yan. Bumili po ako ng saging na saba. Tapos, ayan po. Bago hiwa-hiwain ang saging na saba, inilinis ko po muna gamit ang baking soda, suka, tigi isang kutsarita, tapos water. Yan. Diyan po ibababad ang balat ng saging. Mga 10 to 15 minutes po. Yan po. Yan. Tanggalin muna. Tapos kunin ang ihiwalay ang laman at saka yung balat. Tapos yan. Yan. Pagkatapos po niyan, kakaskasin po ng kutsilyo yung balat ng saba. Yan. Tapos kung may itim-itim, tanggalin po natin para siguradong malinis po yung balat ng saba. Yan, kaskasin po kasi yung alikabok niyan o kaya yung lupa-lupa na nakadikit dyan, pwede po nating matanggal na mabuti. Tapos ayan. Tapos hugasin mabuti. Yan, kaskasin mabuti. Tanggalin ang itim. Yan. Yan, kutkutin ng kutsilyo. Yan, dahan-dahan po tayo sa pagkutkut kasi may pagkamalambot po yung saba ng balat ng saba ng saging. So, pag bumili po kayo, siguraduhin din po na maganda po yung balat ng saba para hindi po kayo mahirapan sa paglilinis. Yan. Yan, hugasin mabuti po. Yan, hugas-hugas. Okay. Yan. Yan, pagkatapos pong mahugasan ay hiwa-hiwain po natin. Yan. Hiwa-hiwain po natin silang lahat. Siguraduhin po na lahat po ay nahiwa. Yan. Tapos ay mamaya, pagka nahiwa na po sila lahat, ay ilalagay po natin siya sa food processor para po magiling po siya na mabuti. Yan. Hanggang sa hindi na siya hanggang sa maliliit na yung kanyang balat ng saging, yung giling na giling po or durog na durog po. Yan. Kasama po dyan yung sibuyas at saka bawang sa paggiling po. Sabay na rin po doon para isahang salang na lang sa pagpapagiling ng balat ng saging at saka ng sibuyas at bawang. Yan. Siguraduhin pong na durog yung balat ng saging. Yan. Hanggang sa hindi na siya makilala na siya yung balat ng saging kasi giling na po siya or durog na po. Yan. I-double check niyo po kung may buo pa or giling or durog na po lahat. Yan. Gamitan po ng kutsara para siguradong hanggang sa ilalim ay makita natin kung lahat po ay pantay na durog po. Pagkatapos po niyan, isalin na po sa lalagyan o sa maliit na bowl. Yan. Tapos, lagyan ng 2 itlog or depende po sa inyo kung gusto niyo 3. Yan. Depende po sa balat ng saging kapag gagamitin. Tapos, lagyan, timplahan ng asin, betsin, at saka paminta. Tapos po ay harina. Yan, harina. Optional po kung gusto niyo lagyan ng baking powder para
medyo konting alsa. Ako po kasi hindi ko siya nilagyan ng baking powder. Harina na po kagad siya. Tapos ay optional din po yung nor cube, pork nor cube po dyan, isa. Tapos dinisolve ko sa mainit na tubig yan. Para kahit papano ay may konting lasa na pork. Pwede rin naman po na konting lagyan ng karne ng baboy. Pero syempre po, mas gusto po namin na plain lang siya na balat na saging. Yan. Tapos harina, halo-haluin. Yan. Pwede din pong lagyan siya ng oyster sauce. Yan, para malasa din po, dagdag lasa. Ako kasi isang kutsaritang toyo ang nilagay ko kasi yun lang po ang available. Tapos ay pwede nyo rin lagyan ng sugar kung gusto nyo manamis-namis ang lasa ng patty or saba patty. Yan. Halo-haluin po hanggang sa makuha nyo na po yung tamang yan. Tapos ay ipiprito na po natin. Pag mainit na po yung oil, pwede na po natin ilagay yung sa balat na yung patty. Yan. Yan. Tapos pagka po napansin niyo na yung patty ay ma-brown na or may pagka-crunchy na, pwede nyo na po yun siyang kunin. Yan. Yan. Kagaya po niyan, yan. May pagka-crunchy na siya. Kasi luto-luto na siya. Yan, masarap po. Pwede nyo po siyang lagay sa sandwich o kaya ay pwede nyo pong plain nyo lang siyang papakin or depende po sa inyo kung gusto nyo iulam. Nasa sa inyo po yan kung ano po ang gusto nyo. Pero ako po or yung aking mag-aama, gusto nila nakapalaman sa sandwich. Yan. Masarap po yan. Try nyo po. Thank you po.